Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post. Ang balita ngayon, nagsalita na po si VP Inday Sara tungkol sa political crisis na kinakasangkutan ng Marcos Jr. administration, lalo na yung aligasyon, akusasyon ni dating Congressman Saldico laban sa magpinsan. Nandidiri, dismayado ako sa pamahalaan. Sabi niya, pakinggan natin ha. We also seek clear answer. Oh, dali. Nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino. At pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat-kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers. Yan. The President is now on a political crisis. Crisis of confidence dahil sa mga pahayag ni dating Congressman Saldico. So, vindicated na ngayon ang ating minamahal na VP Sara. Nung nag-resign siya, yan na, nagpasabog na siya ng mga ganyan. Itong nangyayari ngayon, sinabi niya na noon, yung budget, kinokontrol lang ng dalawa, Martin Romualdez and Saldico. Kaya nga, very credible ngayon, to me, ang mga payag ni Saldico. Kasi, may nauna ng statement ni VP Sara. Alam niya yung nangyayari sa DepEd. Gusto nilang i-control ang budget. Kasi ang largest budget dapat mapunta sa DepEd. Nandyan si VP Sara. Gusto nilang i-manipula. Hindi nila nakaya. Kaya napunta sila sa DPWH. Di ba ganon? Opinion ko lang ito ha. Kasi kung pumayag pa si VP Sara, baka dalawa yan, DPWH and DepEd sila naglalaro. Mabuti na lang at meron tayong VP Sara na may balls, may paninindigan at hindi nagpadala sa gusto ng mga powers that be. So, ngayon, it's a political crisis. May balita ang Billionaire News Channel na according to their source inside Malacanang, under pressure, nababahala na ang taga-palasyo. Kaya makita nyo, grabing mga barricades papuntang Malacanang. What does that mean? Talagang takot na takot sila sa posibleng mangyari. Na natatakot sa sariling multo. Tapos, binabaliwala nila ang pahayag sa laysay ni Saldico. Ganun lang. Walang kwenta yan. Umuwi ka dito. Mag-under oath ka. Anong under oath? Nung si Gutesa nag-under oath, hindi nyo pinaniwalaan dahil fake daw ang perma ng notary public. Ngayon si Saldico naman, walang under oath. Hindi kayo maniwala, pinapauwi nyo, hindi uwi yung tao. Mabuti na lang at I hope this is true. May nabasa akong post kanina
Nagsalita si Supreme Court Justice Alfredo Caguioa, active Supreme Court Justice. Sabi niya, hindi ko mapigilan hindi magsalita. Dahil sa nakikita kong hindi magandang nangyari sa bansa, lalo na sa pagpapatupad ng batas. Kasi sabi niya, napanood ko ang press conference ni Ombudsman Remulla na nagsabi, hindi niya iimbestigahan yung mga salaysay, pahayag, part 1, part 2, part 3 video ni Saldico hanggat hindi uuwi si Saldico para manumpa, mag-oath sa kanyang salaysay. Sabi ng ni Supreme Court Justice Caguioa, sa batas, sa ombudsman law, may kapangyarihan ang ombudsman na mag-imbestiga. Pwede niya kasi sabi ni Justice Caguioa, meron ng probable cause. Sa salaysay pa lang ni Saldico, kahit hindi pa under oath yun, may probable cause na doon. Kasi nga, insider, Appropriations Committee Chairman si Saldico, alam niya kung, kaya nga, probable, may posible. Kaya pwede nang imbestiga. Pag nakagather na ng evidence, saka na lang daw, kailangan mag-under oath. Ngayon is, wala. No investigation. Hanggat hindi ka umuwi ng Pilipinas, baliwala lang yan. No probative value. Sabi ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Pare-parehas na sila. Kaya may maasahan pa ba tayo? To me, wala. Blue Ribbon Committee, wala akong aasahan dyan. Ombudsman, wala akong aasahan. ICI, wala akong aasahan. Talagang wala na akong panipaniwala. Napakabilis ang announcement ng ombudsman. Sabi niya, either ngayon, Lunes ngayon, or bukas, sasampahan na nila ng kaso si Saldico. Wow! Ang bilis naman! Noong hindi pa nagsasalita si Saldico, wala lang. Ngayon, dahil sa part 1, part 2, part 3 video, kaso kaagad. Bring it on. So ngayon, kakasuhan nyo. Kasi sabi ng Pangulo, hindi pwedeng i-cancel ang passport ni Saldico dahil wala pang kaso. O ngayon, sana kasuhan nyo na at sana susunod dyan, i-cancel nyo ng passport. Kailan kung uuwi siya dito, paano ang kanya safety? Baka magiging Ninoy Aquino 2.0 siya. So, kawawa naman itong si Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong